Si ate, meron siyang gustong ipasok yung... try ko nga kayo, kumustahin yung si nanay. Sige, Nay. Ano po muna kayo sa mga Magandang tikram? araw po sa inyong lahat. Ako Mga po'y katikram po. nakita ko dito yung si Katikran. Nag-banding sila ng scholar nila. So, naglakas loob ako mag-inquire. Opo. Baka sakali ang aking anak masama sa kanila. Yes po. At kung ano yung mga requirements, ano po yung dapat. Kaya, syempre, para sa anak, gagawin po ang lahat. Yes po. Anong year na po yung anak niyo, Nay? First year college siya. First year college. Sa UP, UP po, Las UP. Baños. Las Baños po. Kagaya nyo rin. Anong ano po? Civil course? engineering. Okay po. Ginagapan ko talaga, wala akong source of income. Ito lang, may account din ako sa isang app. Ayun lang ang source ko para ma-provide ko lahat ang needs. Kaya nga ang ate ko, sobra kayong lagi. O yung mga scholar ni Katikran, lagi siyang special mention ng ate ko. Kasi ko, ate, paano ba yun? Sabi, inquire mo din. So nagkataon nga po na dumating kayo. Sabi ko, ate, ituloy ko kayo. Sabi ko, ikaw, wala namang masama. Kaya, Yes po. Wala naman po masama pag nag-try po na. So, yun po. Ano ba? bilang scholar ba, ano ba ang ginagawa? Ano bang... Yun po. Dapat. Mag-aral po na mabuti. Okay. Yes. First of all. Tapos, ano po? Meron bang maintaining grades? Meron bang Yes po, dapat meron din po gawain? maintaining grades. Mhm. Jiwa. Ano ang coverage ng mga... Nahirapan mo siya na yan. Sorry po, sorry. Sige Dito po. po kayo. Sama ka din, Kuya Mark, dito. Si nanay po, akala ko siya yung honor. Hindi po. Isa sa mga honor ng ano. Pero may linalapit si nanay. Pangalan niyo, Nay? Grace po. Ilan taon na po kayo? 53. Okay, yung may asawa Single po. mom po ako. Ilan po Ayan. yung anak niyo? Tatlo, ang panganay ko graduate na. Yun nga yung first year college ko yung padalawa at yun yung bunso. So, ang ate ko, sabi niya, dahil wala naman akong trabaho, dito niya pinatira sa kanya yung bunso ko. Naiyak ako. Yung bunso ko sa kanya, siyang tumutulong para makatapos. Sobrang bait ang ate ko kasi siya yung nagagabay doon sa bunso. Ang iniisip ko lang ngayon, yung aking nasa UP. Sobrang UP, matalino, di ba? Kaya ako nagsusumikap para sa kanya. Masipag talagang mag-aaral. Kaya yung sabi niya, requirements ay mag-aaral na mabuti. Sobrang mag-aaral talaga yung mabuti. Kaya sabi ko, ate, lakasan ko ang loob, baka malay mo, mag-grant ako. Ang aking pong source of income as of now is, yun nga, nagla-live ako sa TikTok. Meron akong account doon. Yun lang po ang source ko. Ano po yung ano niyo binibenta doon sa TikTok? Sari-sari, kung ano mang merong ibigay na, pasensya na po. Ano mang ibigay na item ng mga seller at kung ano mga binili niyan, yung may ay, pwede mo yan, i-post ko, gano'n. At saka, dati, nagtuturo ako doon ng rules and guidelines ng TikTok. Sa mga baguhan, yung hindi marunong, gina-guide ko. Paano. Tapos ngayon, naglalaro po ako ng play match doon, ng PK. I don't know if you are aware on that. Yan, meron kasi doon. Sa tingin ko, the way na magsalita si nanay, nakapag-aral po kayo, no? Opo. Ano po natapos niyo? Teacher ako. Kaya pala, sabi ko, kaya pala magaling magsalita si nanay. Okay, ano pong, ano Pero po hindi ako yung- nagtuturo ngayon Anong kurso po nung ano? ng anak ko. Nasa UP? Civil engineering. Wow. Matalino nga. Grabe po siyang mag-aral. Kaya ako lahat na lang paraan ginagawa ko para lang ma-support siya. Tapos, sobra siyang magtipid para sa kanya, para lang din mas support. Ilan taon na po kayong balo, Nay? Actually hindi, separated po kasi ako, hindi balo. Ay, sorry po. Sa katagalan na, Ilan taon? parang 15 years na, ako lang talaga nag-provide doon sa dalawa kong anak. Hanggang ngayong college na ako lang.
Anong problema? Alam mo na. Okay. Wag nyo na. Alam ko na. Kasi sabi nyo nga alam na. Alam mo na yun. Tapos, actually dito, sobrang thankful talaga ako sa ate ko. Kasi nung pagpunta ko dito, maraming mga benefits. Kagaya ng being solo parent, yung sa government. Na-apply ko, nag-grant ako dito. Ayun, naihanap ko rin ng kung saan pwedeng makakuha ng scholarship. Saan ba kayo dati? Batangas po kami. Ang asawa lang niya ang taga rito. Kaya sila napunta. Noong sila ay nandito na at kami nga ay walang bahay, sabi niya, punta ka dito. Ayun, dito kami niyayakap ng kapatid ko. Thank you po sa napakabati niyong kapatid. Hindi po sila ganun kasagana, pero yung pagmamahal nila, sobrang sagana. Ang sarap po sa puso no, na alam mong nandyan yung mga kapatid mo. No? Tinutulungan po kayo sa ano nyo. Kung may sasabihin ako kayo sa kapatid nyo, ano po. Ay, wait lang po. Tabagin ko siya. 1 minute. Nasaan si... Kayo po yung kapatid. Pwede ko kayong ano. 1 minute lang naman po. Okay lang po ba? Ay, maghahalo ng halo-halo. Naku, iiyak po yan. Iiyak po yan. Umiyak na Kala nga po mo, siya eh. hindi. Message po sa kapatid nyo. Iiyak po yan. Naku, wala. Nung bata pa po kami, lagi ko yung inaaway. Pero ngayon, siyang sumagip sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Kasi ang salitang salamat, hindi kayang tumbas kung paano niya ako niyakap. Sa galing ako sa wala. Ngayon, kahit pa paano, nakakaahon-ahon. Dahil sa tulong nilang mag-asawa, hindi ako nakaramdam sa kanila na ayaw nila sa amin. Talagang puro pagmamahal. Kahit sa pag-alis ako, hatid, sundo, alam kong mahirap. Ipakiusap na ako, sunduin sa anggat. Pero, nandun pa rin ako. Kasundo na ba ang tita nyo? Hindi siya nag-ano sa akin na, sinundo ka. Mag-gasolina ka sa sakyan. Wala man lang ako narinig. Lahat okay. Hindi ko ito nasasabi sa kanya, pero sabi ko nga ang salitang salamat. Ngayon pala ako nagsisimula, pero eto na, di mas lalong mas pagtagal pa. Kaya nga nagsabi ako, ate, itanong ko kaya doon. Sabi niya, ikaw mag-try ka. Kaya bilang isang nanay, mahirap, nakakahiyang gawin, pero gagawin ko para sa anak ko. Kaya pasalamat talaga ako, lalo na din sa anak niya, yung apo, sobrang bait niya. Sobrang bait. Sabi ko nga, hindi ko din kayang ibalikan. Lahat na lang itulong kung saan ako pupunta. Kung saan siya lahat, kahit sa anak ko, siya din. Mas takot pa nga sa kanya ngayon ang anak ko kaysa akin. Kaya sabi ko, salamat, salamat. Kaya, yun na lang, ate. Alam kong mas kilala mo ako, pero buti na lang nandyan ang Diyos na bago ako. At kahit ganito ako, patuloy mo pa rin akong minamahal. Salamat. Ba't umiyak eh. Ba't ganun kayo sa kapatid niyo? Mahal na mahal ko po kasi ang kapatid ko. Kasi kami, ulila na kami. Wala naman kasing iba magtutulungan, kundi kami. Kaya ako, mahirap din ako pero ginagawa ko lahat para matulungan ko siya. Kasi naaawa ko dito, awang-awa ko dito. Kasi nga sa nangyari sa buhay niya, gusto ko siya na wala man ako maitulong sa kanyang material. Yan, ginagawa ko. Para sila ay matulungan. Para sila ay makaraos ng kanyang mga anak. Kaya gusto ko siyang talagang sabi ko nga lagi sa asawa ko, tulungan natin kasi saan ba pupunta yan kundi sa atin mga kadugo. Hindi, kung tutulungan ng ibang tao yan, mas tayong kadugo, ang pamilya, ang tumulong sa kanya. Kaya ako ginagawa ko lahat para matulungan to. Kaya sabi ko sa kanya, may ano dyan, sa munisipyo natin, may scholar, may lakad ka lang. Sabi kong ganun. Kasi tulong yun, kasi ako wala naman akong na itulong sa kanya, kundi yan. Masipag naman siya, lakad ng lakad. Yan, malaking tulong din sa akin pag nandito, yan, nakakatulong ko. Ilan taon na kayo, Nay? Ako 54. Pero ang ganda po ng aura ng mukha niyo. Ano po yung sikreto niyo?
Hindi po ako hindi. Yung kagandahan ng kalooban niya. Oh, Ganun hindi po ako. kasi, di ba? Kung ano kasi laman nito, Lumalabas. nagre-reflect sa ano po. At saka sa totoong buhay po, sa aming 6 na babae siya po ang pinakamaganda talaga. Maganda din naman ako kayo. Lagi po siyang namumuse. Ako po yung pinakapangit. Laging sabing akong pinakapangit. Siya po kasi laging muse. Laging ang sabi ng mga kapatid ko, huwag ka sumali, pangit ka naman. Siya po kasi yun. Siya po yung panganay na... Hindi po, Sa baba. magkasunod po kami. So, meron pang mas ano po sa Mas inyo. may edad. Mm. 70, ano na ba si ate? Panganay namin. Kumusta po ba siya nung kabataan? Nung ano po ba yun? Ano po ba siya yung parang pilya, makulit? Ano po ba siya nung kabataan? Ano yan, nung bataan yan. Masungit yan. Opo, sabi ko nga sa Kaya inyo, naman, binold ka rin. lagi ka pong inaaway. Hindi po kasi ako, tapato kasi ako inaaway ako lagi yan, masungit yan, tamad yan. Yun. Siya Yeah. kasi masipag, siya na lang ang trabaho ng trabaho. Alam kong gagawin naman niya, siya na ang gagawa. Ako, doon lang ako. Kasi isa pa kung bakit ako hindi natrabaho. Ang trabaho niya, kung sa linis, malis maglaba. Ako hindi ganun kalinis. Kaya sabi ko, ikaw na lang, malinis kang maglaba. Ako hindi. Kaya ganun ang nangyayari. Tapos si ate, kumusta po siya nung kabataan? So, sobrang bait po niya, napakatahimik, napakasipag, mabait talagang anak, walang reklamo, kahit anong ipagawa, sabi ng nanay namin pagawa, ginagawa niya talaga. Totoo po yun. Kumbaga siya po yung mas nasunod sa magulang. Totoo po siya yun. Totoo po yun. Naniniwala po ba kayo dun sa ano kung sabi nga yung ibigin mo ang iyong magulang tapos utos yun na may kalakip na pangako, di ba po? Siguro Siya hindi po ko kayo masyadong nasunod. Actually, nung totoo po yun, hindi ako nasunod. Pag sabi ng Nina, huwag kang yan nga, aalis. totoo. Huwag kang aalis. Ako gana, ganun. Pero, kasi ako, ang negative kasi ano sa akin noong kabataan ko. Kaya ako ngayon ko lang na-realize, kaya pala ako naging ganon. Hindi ko siya gustong maging ganon. Kaya ko pala siya ako naging ganon. Dahil negativity. Lahat kasi sa akin, negative. Wag ka na. Hindi ka kasali. Ang pangit mo, ang itim mo. Ang sama mo. Hindi ka marunong maglaba. Huwag ka nang sumama. Mga ganon. Kumbaga dinala niyo ho yun. Ayun. Pero a good challenge. Kasi yun ang naging ano sa akin. Ganito palang tingin nyo sa akin. Mag-aaral ako o magsusumikap ako. Nagtrabaho talaga ako at nakatapos ako ng pag-aaral ko ng college ng pagsusumikap ko. Tapos doon ko naman na-realize na, kaya pala. Doon ako ngayon nagpasalamat sa mga kapatid ko na ginanon nila ako. Dahil kung hindi ako naging ganon, hindi yun naging challenge sa akin na magsumikap pag-aaral. Pero dahil dala mo nga yun sa buhay mo, na ganon ang karakter mo, kaya nung magkaasawa ako, at maayos ang buhay ko. Siyempre, teacher ka. Asawa mo, teacher din. Maganda. May bahay, may sasakyan. Ang mga anak ko sa private school nag-aaral. Maganda talaga ang buhay ko noon. Pero, dahil nga naging maayos naman ang buhay ko at naging maayos din ang karakter ko, dahil nakilala ko ang Diyos, sinubok ako. Natingnan ko nga kung akin ka talaga. Binigyan ako ng pagsubok with regarding my married life. Kaya lang, hindi ako nakapasa. Nag-separate kami. Kaya, yun ang nangyari. Magkasama kami sa school ng asawa ko. Stress, hindi mo kaya yung ganon. Nakasama mo, tapos ganito ang ginagawa sa iyo. Kaya sabi ko, mamamatay ako pag ganito. Paano mga anak ko? Kailangan kong bumango. Kailangan kong ayusin ang buhay ko para lang sa kanila. Kaya nag-retired ako, nag-alis ako, nag-iba ako ng trabaho. Pinalis ko kasi hindi ko kaya na doon. Ilang taon no kayong nagturo? 17 years in teaching. Ay, sayang. Pero, masalamat ulit ako ngayon dito sa Bulacan. Kasi nag-apply ulit ako. Sana nga, mahal. Para lang makatapos itong dalawa kong anak. Sabi ko, mapagtapos ko lang talaga sila. Na yung pangako ko sa kanila na ito yung buhay na ibibigay ko. Magbigay ko lang. Solve na ako. Kaya sobra-sobra talaga akong pasalamat sa mga asawang ito dahil binigyan nila ako ng pagkakataon. Yung bunsong anak niya na ginagabi, tita, may isang pagkakataon pa, alam niya ba? Nag-apply kami dito, ako. Teacher siya dyan, yung bunso. Sabi niya, hindi na ako mag-a-apply. Ikaw ang mag-apply.
Sabi ko, paano? Ikaw na, mas ano ka, okay naman ako kasi dalaga siya, mas kailangan mo. Malaking bagay yun sa akin. Maano yun, sabi ko. Tapos alam mo ba, siya pa rin na nagsama sa akin paano ako mag-apply, kung paano. Kaya lang, nung na-apply na kami, hindi pala ang course ko ang kailangan, yung pala talagang kanya. Kaya sobrang lalo akong, sabi ko, sa halip na makatrabaho si Ira, nawala dahil sa pagbibigay sa akin. Di po ba napakalaking bagay na gano'n, na isakripisyo yung kanyang, yung pangarap ng ate ko na teacher siya. Nawala dahil lang sa akin, sa pagtulong. So, wala akong kayang ibalik. Sabi ko, hindi ko maibalik. Pero alam ko, ang Diyos ay buhay. Sila na lang ang balik. Sayang 17 years old. Anong tinuturo niyo po? Senior high school po ako. Ma'am pala dapat kong itawag sa inyo. Opo, lahat po ng subject pala. Hindi naman. Senior high school kasi ako sa technical vocational. Doon kung high school, yung TLE, yun siya. Nakaka-proud po kayo. Para sa anak, gagawin ko. Kasi ikaw, nanay, binigay ng Diyos ito na ikaw ang pangalaga, kaya dapat alagaan mo para mabigyan din sila ng magandang buhay. Ma'am, kasi ganito. Sa kwento ng buhay natin pala, lagi ko po itong tinatanong, ano po yung sa tingin yung aral ng buhay na pwede nyong ma-share sa mga makakapanood po ng vlog natin? Ang gusto kong ibahagi sa inyo bilang isang nanay, bilang isang magulang, lagi nating pahalagahan ang binibigay na pagkakataon na buhay na maganda sa atin ng Diyos. Oo, maraming struggle ang buhay natin. Pero dapat hindi tayo doon nakatingin sa struggle. Kasi kapag doon tayo nakatingin sa problema, sa struggle ng buhay, talagang babagsak. Kasi yun ang aking tiningnan. Sabi ko, hindi ko deserve na ako ay magkaroon ng ganito. Kasi nagsumikap ako lahat. Pero nangyari sa akin. Tiningnan ang tiningnan ko. Hindi ko tiningnan na naabot ko to. Dapat pangalagaan ko. So yun talaga. Kasi kahit ano man naabot mo, pag yan ay hindi ka loob ng Diyos, ibabagsak ka eh. Tama. Kasi ito po yung nangyari sa akin. Alam ng ate ko kung gaano ako noon kaayos sa buhay. Di ba? Nagdadrive ako ng kotse. Ang mga anak ko talaga, actually English speaking talaga sila. Pero ano ngayon? Ito nga, nag-aasa ko ng scholarship para lang mapag-aral. Kaya pagpapahalaga sa buhay, sa magandang ibinibigay, doon tayo nakapokus sa magandang bagay. At yun ang magpupus at yun ang magbibigay sa atin ng mas maganda kinabukasan. Hindi doon sa kung, ano ba to? Bit ako nagkasakit. Ano ba to? Bakit ganito ang buhay? Hindi doon. Dahil yun ang magpapabagsak sa atin. Yun lang po ang gusto kong ibahagi. Parang ikinukulong natin yung sarili natin sa mga nakaraan, di ba? Yung ganon. Kaya, sobra akong pasalamat dahil ngayon, talagang nakakalabas ako. Ganito pala siya. Nakakalabas na ako sa kung ano pa mang nangyari. Dahil talagang nakulong ako noon kung paano ko naabot ang aking success, ano ako nakatapos ng pag-aaral. Nakulong ako noon na, kaya ako ginaganito nyo ako magsusumikap ako mag-aral. Pangit siya, pero na-achieve ko. Pero, at the end, kasi pag pangit at na-achieve mo, wala rin. Kumbaga merong parang revenge. Revenge. Ganon. Gagawin ko, ganito. Yan, tapos, dumadating pa nga yung pagkakataon ko na, siyempre may pera ako noon. Pag pumupunta ang mga kapatid ko, magsasabi sa akin, Ineng, pahiramin mo ako ng pera. Nandun sa isip ko, nandun sa puso, ano ngayon? Sa akin kayo nanghihiram ng pera, pero dati, anong ginagawa niyo sa... Pero papahiramin ko naman. Pero may sakit doon. Di ba? Kasi isipin ko na, ito siya. Sasabihin ko parang hindi bukal. Kasi meron, dahil pinilit mong kinuha yun dahil gusto mong parang magiganti. Parang may... Tapos sasabihin ko pa na, bibigyan kita. Halimbawa, utang ng 1,000. Bibigyan kita ng 500, wag mo nang bayaran. Alam ko namang wala kang ibabayan. Di ba kasi sabi po ng ating Diyos, lahat ng gagawin natin, dapat ginagawa nyo dahil sa akin. Ang nangyari po, ginawa nyo siya parang to revenge.
Hindi po Tama po ginawa yun. natin para... Tama po yun. Mm. At yun ang na-open sa mind ko. Mm. Hindi to tama. Grace. Ang kagandahan po doon, nangyari yon dahil may gustong ituro sa atin sila. Tama. At yun ang malaking, kaya nga laging sabi ng ate ko, niyayaya niya ako sa church. Sabi ko, alam mo ate, yung sa akin, sa simbahan, ay dito. Kaya sobrang niyayakap si Lord dahil siya yung nagpabago sa akin. Alam ng ate ko kung ano. Naano ako kay nanay Kasi kung di niya kinuha yon, marangya nga yung buhay mo pero may pagmamataas. Ngayon, nakita ni God, hindi dapat turuan mo na kita. Tama po. Kukunin ko muna yan. Yan ang totoo po yan. Kaya sabi ko, alam ko Lord, ngayon ibibigay mo na sa akin. Kasi natutunan ko na. Alam ko na, hindi ko man ma-perfect pa, pero lalakaran ko to. Nakasama ka. Grabe yun. Basta wag lang akong bibitawan. Kinikilabutan ako. Ito mga din po, duman din po ako sa yung parang... Kasi minsan tinetest yung faith naman natin. Parang sabi ko yung habang sinasabi niyo yung niyo. Sabi ko, dito sa natin, dito po sa natin kasi, kailangan talaga yung fame. Pero mas higit na kailangan natin si God sa fame. Kasi kung ayaw natin yung kamunduhan, yung manguna dito, tsaka dito, meron ka nga nun, pero si God malayo dito. Ano pong tagumpay ng buhay? Tama. Kasi lagi kong inaano ngayon, laging ang tagumpay ng buhay, pagka nawala ka dito sa mundo, yung makasama siya. Kaya, congratulations. Marami pong salamat. At thank you Pasensya din na. kay Nanay. Nakikita ko yung kabutihan ng puso niya. Kitang-kita po sa aura, sa mukha niya, sa mata niya. Kahit po yung asawa niya, ganun sila kabuti. Ano ho yan matigas. Matigas. Pero- Anong tawag po dun? Pero dahil matigas ako noon, si Lord, kaya niyang palambutin ang lahat. Pagka talagang sikat. Oo, powerful talaga siya, walang hindi. Kaya kahit po ganito ako, kami ng asawa ko, yung anak kong panganay, alam ko, meron pa rin puwang at may plano pa rin ng Lord kung paano maging maisaayos ang aking pamilya. Na alam ko naman kaya niya ito pinigay dahil para sa amin to. Maayos at maayos. Kung ano man ang meron sa amin, alam kong aayusin pa rin. Dahil pinagpipray ko pa rin naman Amen. na masaayos. Mensahe po nyo. Ano po yung gusto nyo sabihin sa kapatid nyo? Ano lang, yung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon, ang lagi ko sinasabi, ay kaya naman niya, kayang-kaya niya. At alam ko namang ito kayang-kaya nito ang kanyang dumarating sa kanyang buhay. Kaya niya. Basta kami nandito lang, handa kaming tumulong. Ano man magagawa namin, ay tutulungan namin siya. Sarap Sa po kanya. yung gano'n. Sana all, may ganyang kapatid, Ang gusto nga rin ng sabi nga ng mister ko pag may sinasabi sa akin, ako, basta ako makaluwag-luwag, makaraos ako, ay gagawa ko siya kahit maliit na kubo para may sarili siya. Siyempre, iba naman kasi may sarili. Kasi mister ko, ang totoo, sobra din talagang buti ng loob niya kasi wala kang maririnig doon na, uy, puro tulong ka, hindi. Basta pag sinabi ko, kailangan ng kapatid ko ng kaunting pera, hanap siya. Nag-uuling lang yun. Hanap siya. Magbibigay yung pera, tataga siya ng buho, ibigay mo sa kapatid mo, ipadala mo. Kasi lumayo to Padala mo. Ganon siya. Kahit ganon. Kaya naano din naman niya ako. Hindi siya nagrereklamo. Kaya pala gano'n na lang kayo dahil Hindi siya. galing lang sa pag-uuling pala tinutulong. bait po ng bayaw ko. din. Nagugubat lang din yun. Tataga ng buho. Nag-uuling. Sobra yun. Pag sabi ng ate kong sunduin mo si Grace hanggat Susunduin niya. susundo yan kahit Yung panahon. Sabi nga nila yung meron kang napapamana yung yung bahay, lupa, sasakyan napapamana. Pero yung magkaroon ka ng isang mabait na asawa, partner sa buhay, blessing galing mo sa ating Diyos. Ayun, kayamanan na sa akin yun. Kayamanan na sa akin yun. Napakaganda ng aral na ibinigay po ni namin sa
Tsaka ano po, nakaka-proud din po kayo sobra. Yung pagmamahal niyo po sa kapatid niyo. Na Ma'am Grace. Totoo po yan. Kaya kung ano man ang ate ko yung mag-asawa, na-transfer talaga nila sa kanilang mga anak. Yung pong linalapit niyo sa amin, ano pong pangalan? Andrew. Okay. Anong grade na po siya ngayon? First year college. Kaya pala, ano pala, simula pa lang pala. UP siya, nasa UP. Okay. Alam niyo yung pasok niya, wala kaming gadget. Kailangan niya ng laptop talaga. Sabi niya, kailangan ko kasi ganito. Ayaw mo na, magtatrabahuhan ko to. Kailangan po niya ng Ng laptop. laptop. Ay, walang problema niya kay Tita Ethel. Tapos yung, Tita Ethel, mapapanood ni Tita Ethel to. tapos talagang, hindi basta lang laptop kasi, yung civil engineer, kailangan sa, AutoCAD. Sabi ko, sige, workout ko anak, gawin natin, magtrabaho ako, basta lang meron ka, para hindi ka mahirapan. Mabait po na anak talaga. Mabait na anak talagang naman po siya. Sa pag-aaral, ay, superb po yun. Tapos, kung halimbawa, actually, malayo siya. Ang baon lang niya sa isang linggo. Nandun yung pagkain, baon niya, 1,000. Tinitipid din po niya. Tinitipid niya po yun talaga. Pag tanungin mo, anak, may pera ka? Oo ma, diba? Eksakto naman. Bilang isang nanay, nasasaktan ka kasi alam mong ganun lang ang pera, malayo. Pero nagagawa niya. Kasi nakikita niya kung ano yung paghihirap ko. Nung una-una pang ang school year alam ng ate ko na nag-aaral. Oo, bigay mo to kay ate. Ate kasi ang tawag namin. Pinapadalhan pa rin nila ng pera. Kaya sabi ko nga, hanap ako kung saan pa. Yun nga, inaano ko nga dito yung kay Cholo kung paano mag-scholarship. Lalakarin ko din. Sabi ko parang... Ano na po yung mga nalakad niyo? Sabi niyo kanina may nalakad na kayo yung sa solo parent, na i-submit ko na. Pero hindi pa kami nag-enjoy. Hindi ko alam kung mag-grant. Sana nga. Kaya lahat nga. Kung hindi niyo pa alam kung mag-grant. Hindi pa, wala naman po. Mensahe po sa anak niyo, yung linalapit niyo sa amin. Para sa iyo, ate, gagawin ng lahat ni mama. Makapagtapos ka lang ng pag-aaral at ang gusto ko lang habang nag-aaral ka, maging responsable para sa iyong sarili kasi malayo ka sa amin. Alam ko naman kaya mo. Alam kong lahat ng aspeto kakayanin mo. Kaya lang may mga pagkakataon na hindi ako makasapat kung ano man ang kailangan mo na pagtitiisan mo. Alam ko darating araw na maabot din natin to. At salamat dahil ikaw yung nagpapatibay, kayo ni Bebe ang nagpapatibay sa akin para gawin ang lahat ng ito. At yung pagiging makapal ng mukha ng mama mo, ginagawa ko to para sa inyo. Para magampanan ko ang responsibilidad ko sa inyo bilang inay nyo. Kaya mag-aral na mabuti. Pag nakatapos kayo ng pag-aaral, buhay nyo naman yan Hindi ko naman ito hihingi na anak. Natapos ka na, bigyan mo na ako. Wala akong hihingi na anak. Kasi inyo naman to. Nagawa ko nga kayong buhayin di kung ako na lang mag-isa, kaya ko, di ba? Kaya anak, mahal na mahal ko kayo ni Bebe. Sana ay makapagtapos at masunod nyo. Kasi kayo naman, alam nyo naman kung ano ang tama at ano ang hindi mabuti. Kaya, salamat. At ito nga, nilalapit ko dito sa isang may ganitong plataforma na namimigay ng tulong at sorry anak, ginagawa ko to. Kasi ginagrab ko yung pagkakataon. Alam mo, mabigyan ng chance, at least matulungan ka. Kaya, hindi lang po ako, Nay. Hindi lang po ako, pati ho yung mga nanonood na, ano kasi ang pagkanaramdaman po ng mga nanonood na deserve naman na para sa inyo, sa anak nyo. Magsasabi po sila sa akin. Marami pong salamat. Alam ko, maraming may magandang kalooban dyan. Sa mga kagaya ko. Kung may makakilala sa akin, nasabihin, ganito dati po yun, kasi nga hindi naka-inline sa maganda kung ano mang meron ako ngayon. So, ngayon po, naghingi ako na may kababaang loob para tulungan niyo ako, para makaahon, makabalik sa dati.
Pero kung maabot ko uli ang tagumpay, alam ko na kung paano gamitin at lumakad ng tama. Kasama ang ating Panginoon na laging nakahawak sa aking mga kamay. Kaya sa inyo pong lahat na may magandang kalooban, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako. Kasi 15 years na po kayong 7. hiwalay. Chismoso ba ako pagka Okay lang tinanong? po. Hindi ko kasi yung gusto ko lang po kung Wala tumutu. po siyang support kahit sino, kahit wala. Kahit hingan ko, o kahit nga nag-birthday ang anak ko, kahit nag-graduate, honor student, nag-graduate, ikaw bilang tatay, di ba? Ay, pupunta ako, proud ako. Hindi siya sumisilip. Walang ganun. Nitong magka-college, siyempre, proud ka, UP ang anak mo. Wala siyang ganun, pero hinayaan ko na. Kasi sabi ko, Pero nag-ask po ba kayo? nag-ask ako. Nagpunta pa nga ako sa PAO para makahingi ng tulong, para mapush siya na magbigay, lalo't magka-college. Opo. Wala din eh. Baka mali pong tao yung sinesendan nyo. Hindi naman. Ay, hindi po. Ito po, baka mapanood niya ho to. Hindi na po siguro kasi sa Ay, tagal hindi ng na. panahon, wala na. Buhat to nung talagang Opo. nung from the start. Makabigay man, halimbawa, talagang pipilitin ng bunso ko, sige na, pilitan siya. Mapipilitan. Actually, nitong December nga, may sakit yung biyanan ko. Sabi ng ate ko, dalawin niyo yung lola niyo. Sabi ng ate ko, lola mo pa rin yun. Sabi ko sa mga anak ko, sige, dalawin niyo, pero magsabi ka sa papa mo, nabigyan kayo ng pamasahe from here going to Batangas. Sabi niya, uuwi kami. Sabi niya, ma, bukas nang uwi natin hanggang ngayon, hindi ako binibigyan ni Papa. Sabi ko, sige, ito na yung pamasahe pa uwi. Huwag mo na kayong pupunta doon. Nakauwi na kami ng Batangas. Huwag mo na kayong pupunta hanggang hindi kayo binigyan. Pag kayo pinunta, saka kayo pumunta, dumalaw. Kaya pala ganun siya nahirapan dahil walang suporta ka Tekram sa... Wala po. Sorry for that. Wala talaga kahit singko na para sa anak ko. Wala. Tapos, pwede ba akong mag-plug din? Sige po. Sa lahat ng makakakita dito, kung kayo po may account sa TikTok, bisitahin niyo po ako. Graciabel po ang aking account. Ilang milyon ng subscribers para followers po, para alam po nilang puntahan? Kasi po, kumare, marami po kayong kapangalan, yung sa inyo po. 10,500 po yung Kala ko 10 million. Ay, hindi. 10,000. Dahil ko pa kayo. 10,500 po. Graciabel 51, yan po ang aking account sa TikTok. Graciabel 51, Katekram. Please support po si Ma'am Support po ako. Graciabel. Maraming salamat po in advance. At alam ko po na may maraming gustong tumulong dyan. Malaki po ang maitutulong nyo sa akin at maganda ang kapupuntahan ng proceed kung ano man ang maibibigay niya sa akin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ang nakakatawa dito, hindi kinakaya ni nanay yung nadapa siya dati. Tapos, yun nga. Ganun talaga minsan eh. Kailangan pagdaanan yun para mas matuto. Tama. At mas lumapit to sa kanya. Ayun, Katekram. Abangan natin yung pagbalik ni Ma'am Grace. Sana nga po. At ibibigay po ni God yun. Amen. Alam ko po yan. Naniniwala po ako doon. Basta ibinigay na natin sa kanya, isinuko na natin sa kanya yung buhay natin. Bibigyan na tayo ulit ng pagkakataon. Tama po. Nanay. Oo, wala pong imposible. Walang imposible kasama si God. Malinis, tama. Malinis lang. Kasi totoo yung nakikita nyo, sa lahat po ng aspeto, makikita nyo talaga, isa-isang tao, bumubuka ang aura ay maganda kapag malinis ang laman ng puso. Iyon po. Hello po mga Katekram. Maraming salamat po sa pagsuporta kay tatay at sa amin po. At maraming salamat din po kay Tita Alice. Tita Alicia and Tito David Molans. Tito David po. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin sa pag-aaral po namin. At sana po, i-bless po kayo ni Lord. Yun lang po. Bye-bye po. Thank you so much po. God bless. Okay. God bless Katekram. We love you po with the love of God. Mwah! Tita Alicia and Tito David Molans, thank you po. Yung tira sa 10,000 yun,
2,000 po. Binigay ko sa mga bata. Maraming salamat po ulit mga katekram. Bye! Okay po.